Good day mga ka-raider. Magre-repack po tayo ng telescopic o tinatawag nilang front shock step by steps. So hindi po nakakaalam, ito pong front shock o tinatawag ng telescopic, ito po, siya po ang nag-absorb sa mga lubak o uneven surface na madadaanan natin para maging komportable ang ating pagmamaneho. Halimbawa po, may nadaanan tayong lubak, ang front shock po ang mag-a-absorb para hindi may pasa sa atin at hindi tayo mabigla, hindi tayo ma-disturb sa ating pagmamaneho. Halimbawa po, kung maganda ang pagkakaripak natin sa ating suspension, the more na smooth ang pagdadrive natin. Dahil siya lang ang sasalo ng lubak at hindi na maipapasa sa atin. Dagdag kaalaman po, itong front shock po natin ay may tinatawag na dalawa, compression at rebound. Sa compression po, itong inner tube ipapasok sa loob pag nalubak tayo, at pag rebound naman po, ito yung babalik siya sa tamang position, sa dating position niya. Ito lang po tips, basic na basic. Pag konti lang po yung compression niya, ibig sabihin nun, konti lang yung play. Kapag ganun mga ka-raider, ibig sabihin nun, naparami ka ng lagay ng fork oil o kaya nilagyan mo ng additional spring. Ang cost po nun, konting lubak, ramdam mo kaagad. Katulad nitong Raider, aalog-alog agad yung head mo. Ramdam na ramdam ng head mo, ng motor mo, yung konting lubak. Kapag masyadong lumubog itong inner tube, minsan po tumutukod na yon. Dalawa lang focus nun, even di na masyadong matigas yung spring o kaya konti yung nilagay mong fork oil. Pangit din po yun. Kasi po, lalagotok yun. Kumbaga, tumutukod. So, tama lang po dapat o sakto lang yung ilagay mong fork oil. Pag ganito pong mga ka-raider, ito ayan. Ang standard po ng sukat ng fork oil is 75 ml. Pag may scooter naman po, ang sukat ng fork oil niya is 60 ml. Minsan naman po yung iba, ilalagyan nila ng 75 ml. Tapos nilalak nila. Kapag natitigasan sila, binabawasan nila. Baga pinapakaramdaman nila. Mga trabaho nga lang mga ka-raider. Para hindi po tayo magkamali, try po natin yung 75 ml sa ganito, 60 ml sa mga scooter. So dito na po tayo sa pagbaklas itong ating suspension. Asang nito mga ka-raider, kailangan lang natin ng 6mm na Allen wrench. T-wrench, mas maganda yung mas mahaba. Flat screw. Ayan. Rubber mallet o kaya nylon hammer. Pwede rin martilyo. Basta careful lang ng pagbokbok. Para dito sa oil seal. Ayan. So, unang gawin natin mga ka-rider is tanggalin natin tong pinaka-cover niya ng oil seal. Protection to para hindi madumihan yung oil seal, para hindi ka agad mag-leak. Pinaka-the best dito mga ka-raider, nakasalpak pa yan dyan, luwagan nyo ng konti na ng alin. Dito nyo naluwagan. Luwagan nyo lang ng konti bago nyo baklasin para may puwersa. Kasi pag ganito na mga ka-raider, nakaiwalay na, tapos ganito ka kaigpit, kinain ng kalawang, mahirapan na kayo. Kahit na lagyan nyo pa yan dyan ng screw, flat screw, tapos sa kanya buksan para may mahawakan kayo. Mahirap na duwagan mga ka-raider. Pero pwede naman, tsatsagayin nyo lang, lagyan nyo yung WD-40, babaran nyo. So sa pagtanggal nito mga ka-raider, ayan o, sungkit-sungkitin nyo lang.
Paunti, paikot. Ito mga ka-raider, itong T-wrench, kung mag-isa lang kayo, pwede rin itong itukod nyo yung dibdib nyo rito para bumaon. Para bumaon to, para masungkit nyo yung pinakalak niya. Hello. Ito mga ka-rider, natanggalan natin. Tignan nyo naman tong spring niya mga ka-rider. Oh. May kasama ng putik. Ayan. Galing to sa lumang motor mga ka-rider. Talaga namang messy na. So pagtanggal nito mga ka-rider, itong oil seal, madali lang. Ito lang yung lock niya. Susungkitin nyo lang. Ayan o. May space yan dyan. Sungkitan. Ayan o. Sungkit nyo na agad yan. Tanggal nyo na agad. Pag natanggal nyo na to, pwede nyo sungkitin tong oil seal. Kung hirap kayo mga ka-raider, kasi alin lang gamit nyo pagbukas nito, gamit kayo ng impact. Ayan. Basta hindi pa bilog to Hindi nyo na kailangan ng WD-40. Impact wrench, tapos yung tools na to. Ito mga ka-raider, ayan Okay. So ito mga ka-raider, itong bolt na yan, dito yan naka-thread. So ngayon, nasa loob siya nito. Ayan o. So ito siya. Tapos, ayan. Ngayon, roscas mo doon. Yung iba nilalagay ng Betagray. Yung gilid para hindi tumagas yung cork oil. Yun. Yan yung pinaka-assemble na lang. So yun mga ka-raider. Naninisin nyo lang. Tapos dito naman tayo. Pagtanggal na ito. Ito mga ka-raider, iwasan nyo lang mapingas to. Pag pingas to, goodbye na. Konti-unti lang. Konti-unti lang. Ito mga ka-raider, sininsil ko na siya pag ganun. Ingat lang kayo. Kasi mamaya mabasag nyo to. Ito, saka ito. Ayan. Kasi masyadong kinalawang na tong mga to. Dumikit na. Lumang-luma na kasi to. Ayan sininsil ko na lang. Tas ganun. Ayan, kung makikita nyo, ayan sinira ko na. Kasi kung medyo bago-bago pa yung shock nyo mga ka-raider, pitikin nyo lang paunti-unti, lalabas yan. Pag ganito kaluma na mga ka-raider, mahirapan na tayo dyan. Kaya ito, sinira ko na. Ayan Ito mga ka-raider, ayan. Yung pinakaloob niya. Nagkabit kayo ng bagong oil seal pero tumagas pa rin. Ito ang kasi mga ka-raider, dapat ingatan nyo to. Ito yung spring ng oil seal. Pag yung nagkabit bara-bara, nasisira to, tatagas na tagas talaga o mabilis masira yung oil seal nyo ng shock. Nalinis nyo na mga ka-raider yung lahat ng parts panglinis nyo dito gasolina. Sabihin natin malinis na yan. Ang kaloob-looban mga ka-raider na nilinis nyo Ito di ko nalilinis kasi patapon naman na to. Pero pwede pa pakinabangan. So sa pagkakabit nito mga ka-raider, unang setup nyo is lagay nyo muna
Ito. Ayan. So, nakakabit na siya dyan. Tapos, kabit yung mga ka-raider. Ayan. Lock nyo. Pwede rin yung iba nilalagyan ng pita gray. Ito, may copper sa loob. Pinaka-washer niya. Ang iba, sinigurado, lagyan ng pita gray. Okay. So, yan. Sabi natin malinis na yan. Rider, lagyan nyo na ng oil seal. Itong spring na to mga rider, palagi yan nakapaloob. May nakikita kasi ako, pagkapit din na ng oil seal, naisalpak na, nasa ibabaw tong spring niya. Dapat nasa ilalim yung mga rider. So, naikabit nyo na mga rider, pwede rin siya lagyan ng langis para madulas. Para yung oil seal hindi nasisira. So, naipasok nyo na, hindi pa nakasagad. Para maisagad yung mga rider, lagyan nyo ng lumang, sabihin natin luma to maayos na. Pwede mo rin ayusin to para pang tulak mo sa bagong oil seal. Hanggang sa lumapat siya. Lagyan nyo na yung oil seal. Lalak nyo pala. Ito yung lock nya. Yan. Mas madali na lang ilagay yan. Lagyan mo ng pinaka-takip nya para hindi malikabukan yung oil seal. Okay. Pagka nalagyan nyo na ng oil seal, balik nyo na itong spring. Yung iba mga ka-raider, lalagyan nila ng clutch spring yata yun para valve spring, another spring para tumigas, mostly on XRM. Pag nilowered, hindi siya tatama para matigas yung laro. Tapos lagyan nyo lang siya ng fork oil, yung iba tuti. Sa fork oil mga ka-raider, 75 ml sa mga di manual. Sa scooter, alam ko 60 ml. Gamit kayo ng measuring cup mga ka-raider, katulad nito. Ayan o, 210 ml. 210. So, sa mga gantong di manual, wave 100, mga ganyan, 75 ml. Ito mga ka-raider. 60, 60, 75. Ayan. 75 ml. Pag naglagyan nyo na ng fork oil o kaya tuti, kabit nyo na rin ito mga ka-raider. Same process pa rin. Tulak nyo lang ng T-wrench na mahaba gamit ang dibdib nyo. Pag tulak nyo, gabit nyo na rin to. Tapos pag naikabit nyo na mga ka-raider sa front shock nyo at tingin mo malambot, yung takip ng tuti, dagdag ka isang takip nun. Tapos lock mo uli, tapos pakiramdaman mo, kapag nalambutan ka pa rin, dagdag ka uli ng another isang takip ng tuti. Kabilaan yun mga ka-raider. So, hindi ko na assemble mga ka-raider kasi ano lang naman to for demo lang tong shock na to. So yun mga ka-raider, kung nakatulong tong video na to, pa-share at paki-subscribe naman ako. Pakihit ang notification bell para sunod na upload ko yung manonotify ka. At kung sa Facebook kung napapanood, follow na rin ako. Paki-like, paki-share tong video. Okay? Dahil sa inyo, peace.